Nagsimula ang pelikula sa dalawang hitman na si Jimmy at ang kanyang partner na si Luis. Noong mga oras na iyon ay pareho nilang gustong pumunta sa kanilang target at nagpanggap bilang mga pulis. Ang kanilang target ay si Sober at natuklasan na siya ay isang gangster leader. Walang pag-aalinlangan ay agad nilang pinatay ang target. Matapos ayusin ang trabaho nila Jimmy at Luis, ay pumunta sila sa isang bar. Dahil sa lugar na iyon babayaran sila ng kanilang kliyente. Ilang oras na silang naghihintay ngunit hindi dumating ang kliyente. Nang pumunta si Jimmy sa banyo at lasing na si Luis, may lumapit na malaking lalaki kay Luis at bigla siyang tinapos. Pagkatapos ng pumunta din ang malaking lalaki sa kabita para patayin si Jimmy, buti na lang napansin ito ni Jimmy. Nagkaroon ng away, sa huli bigo ang malaking lalaki na patayin si Jimmy at pinili niyang tumakas sa lugar na iyon. Pagkatapos ay pagbalik ni Jimmy sa bar ay laking gulat niya dahil ang kanyang matalik na kaibigan na kanyang partner na si Luis ay pinatay ng misteryosong lalaki. Sa wakas ay napagtanto ni Jimmy na sila ni Luis ay nabitag ng kanilang kliyente. Kinabukasan mayroong isang police detective na nagngangalang Han na nagnanais na makipagkita sa isang hepe ng pulisya sa lungsod. Pagkatapos makipagkita sa hepe ng pulisya na si Han ay tila humingi ng pahintulot upang siya ay makilahok sa pagsisiwalat sa pagkamatay ni Sober na pinuno ng gangster. Pagkatapos si Han ay dinala sa autopsy room para makita ang katawan ni Sober, dito nagtanong ang hepe ng pulisya tungkol sa totoong pagkakakilanlan ni Sober. Dahil kailangan ni Han na pumunta mula sa sentro at gustong humawak sa kasong ito. Ipinaliwanag ni Han na si Sober ay dating kasamahan niya mula sa Central Police. Ngunit isang araw ay pinili ni Sober na umalis bilang pulis at maging leader ng gangster. Pagkatapos noon ay aksidenteng nakita ni Han ang bangkay ni Luis na pina-autopsy din sa kwarto. Si Han ay sobrang curious kaya tinanong niya ang pagkakakilanlan ni Luis. At humingi ng paliwanag tungkol sa kaso ng kanyang pagkamatay. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng opisyal na ang taong ito ay pinangalan ng Luis at siya ay pinaghihinalaang hitman. Samantalang ang kamatayan ni Luis ay halos kasabay ni Sober at ilang oras lamang ang pagitan. Si Han na may malakas na instincts ay sigurado na si Luis at si Sober ay tiyak na may kaugnayan sa bawat isa. Agad siyang nakipag-ugnayan sa punong tanggapan upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Luis. At sa wakas ay nakuha ni Han ang impormasyon na si Luis ay may partner na nagngangalang Jimmy. Pagkatapos noon sa tulong ng punong tanggapan ay nakuha ni Han ang numero ni Jimmy. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa kanya, si Han sinabi na gusto niyang makilala si Jimmy dahil may pag-uusapan siya tungkol sa pagkamatay ni Luis. Kung gusto ni Jimmy na gawin iyon ay hihintayin ni Han si Jimmy sa isang bar sa hapon. Sa madaling salita, ng hapon iyon ay nagkita si Han at Jimmy. Dito ay nahulaan na ni Jimmy na si Han ay isang Central Police Officer at si Han ay hindi nag-atubiling aminin ito. Pagkatapos ay nahulaan din ni Han na ang mga salarin na pumatay kay Sober kagabi ay sina Jimmy at Luis. Subalit hindi hinuli ni Han si Jimmy. Dahil mas na-curious siya sa kliyenteng nag-hire kay Jimmy. Nang marinig iyon, walang gustong sabihin si Jimmy. Dahil ngayon ay hinahanap na rin niya ang kanyang kliyente. Bago umalis ibinigay ni Han kay Jimmy ang kanyang business card at sinabihan si Jimmy na kontakan siya kung gusto ni Jimmy na makipagtulungan sa kanya. Nang lumabas si Han sa bar ay may ilang tao na parang pinupuntirya si Han, buti na lang nalaman ito ni Han at sumugod siya sa parking lot. Sa isang pagkakataon ay napilitan si Han na labanan sila at nagawa niyang patayin ang isa sa kanila. Dito nagulat si Han dahil ang umatake sa kanya ay isang miyembro ng pulis. Nang si Han ay pabaya ay bigla siyang binaril, buti na lang at dumating si Jimmy para iligtas si Han. Pagkatapos noon ay sinabihan ni Jimmy si Han na sumakay sa kanyang sasakyan. Dahil ang tama ng bala ng baril ay kailangang gamutin kaagad. Maya-maya ay pumunta si Jimmy sa isang tattoo parlor at ang may-ari ng lugar ay anak ni Jimmy. Ngunit bago pa niya papasukin si Han ay hiniling ni Jimmy kay Han na maghintay sandali dahil hihingi muna siya ng permiso sa kanyang anak na babae. Ang anak ni Jimmy ay dating isang doktor, ngunit nagpalit siya ng propesyon upang maging isang tattoo artist. Pagkatapos ay tinanong ni Jimmy ang kanyang anak kung gusto niya manggamot ng sugatan. Pumayag naman ang anak ni Jimmy, dahil nagkataon lang na malaya siya at walang magawa. Sa kabilang banda si Han ay lihim na kumuha ng mga bala sa baril ni Jimmy. Dahil hindi pa rin siya nagtitiwala kay Jimmy. Hindi nagtagal dumating si Jimmy at pagkatapos ay sinabi niya pumasok si Han sa loob. Habang ginagamot, sinabi ni Han na hindi niya inaasahan na ang isang asasin ay magkakaroon ng ganoon kagandang anak na babae. Pagkatapos magamot ay agad na pinakiusapan ni Jimmy si Han na hanapin ang kliyente na nagbitag sa kanya. Dito sinabi ni Jimmy na siya ay napilitang makipagtulungan sa pulisya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakikita ang kinaroroonan ng kanyang kliyente. Nang marinig ito ay hiniling ni Han kay Jimmy na banggitin ang buong pangalan ng kliyente at ang mga katangian pati na rin para makahingi si Han ng tulong sa punong tanggapan.
Matapos malaman ang impormasyon kaagad na nakipag-ugnayan si Han sa punong tanggapan, hanggang sa wakas ay nahanap na ni Han ang lokasyon ng kliyente na ngayon ay nasa hot spring. Makalipas ang isang oras ay nakarating na rin sa wakas si Han at Jimmy sa hot spring. Pinakiusapan ni Jimmy si Han na manatili sa kotse. Dahil mahina pa si Han, habang si Jimmy mismo ay makikipagkita sa kliyente. Noong mga oras na iyon ang kliyente ay nag-e-enjoy sa pagmamasahe tapos hindi nagtagal ay dumating si Jimmy at sinabihan ang babae na umalis na doon. Pagkatapos ay agad na tinanong ni Jimmy ang kliyente kung bakit niya pinagtaksilan siya, maging ang kanyang matalik na kaibigan na si Luis ay pinatay din. Nanumpa ang kliyente, na inuutusan lang siya ng kung sino man at kung gusto ni Jimmy na makilala ang taong iyon ay handa siyang dalhin si Jimmy ngayon din. Noon nang magsusuot na ng damit ang kliyente ay kumuha na talaga siya ng baril at agad na itinutok kay Jimmy. Buti na lang at kinuha ni Jimmy ang mga bala sa baril kaya. Ngayon si Jimmy ay tatapusin ang kliyenteng iyon. Dahil na-corner na siya, sa wakas ay sinabi ng kliyente na ang nagutos sa kanya ay isang sikat na abogado na nagngangalang Marcus. Matapos malaman ang tungkol dito, sinadya ni Jimmy na tapusin ang kliyente. Ngunit sa kasamaang palad ay nawala ang mga bala ng baril ni Jimmy. Pagkatapos ay nagkaroon ng malaking away sa pagitan nila, sa wakas ay nagawa ni Jimmy na maglagay ng bala sa baril at pagkatapos ay tinapos siya ni Jimmy. Pagkatapos ay lumabas si Jimmy sa lugar na iyon at sinaktan si Han dahil alam niyang itinago ni Han ang mga bala ng kanyang baril. Dito nagalit si Han kay Jimmy dahil pinatay ni Jimmy ang kanyang kagustuhan. Pagkatapos na kumalma silang dalawa ipinaliwanag ni Jimmy na ang kliyente ay inutusan lamang ng isang sikat na abogado na si Marcus. Ibig sabihin ay hanggang ngayon ay hindi pa nila nalaman kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ni Luis at Sober. Si Marcus na isang sikat na abogado ay nakitang kasama ng malaking tao at nalaman na siya ang nagpadala sa lalaki na tapusin sina Luis at Jimmy nang sila ay nasa isang bar. Samantala ang mastermind sa likod ng lahat ng ito ay ang kanilang amo na si Alecos na isang maruming negosyante na nangangatwiran sa anumang paraan hanggat maaari siyang kumita dito. Nabunyag na ang kanilang tunay na layunin ay upang mabawi ang ebidensya ng kanilang mga krimen na itinago ni Sober, ang gangster leader na dating pulis. Noon ay inutusan ni Alecos ang malaking tao na pumunta sa base camp ni Sober dahil naniniwala siya na doon nakatago ang ebidensya ng kanilang mga krimen. Sa lalong madaling panahon ang malaking tao pumunta sa base camp ni Sober, tapos walang pag-aalinlang ang pinatay niya lahat ng tao doon. Matapos silang matagumpay na tapusin, sa huli nakita ng malaking lalaki ang file ng ebidensya ng krimen. Si Alecos mukhang tuwang-tuwa, dahil laging maasahan ang malaking tao. Tapos tumungo silang dalawa sa lugar ni Marcus dahil may masquerade party doon. Sina Jimmy at Han na ngayon ay natagpuan kung saan si Marcus, na nakatanggap si Han ng impormasyon mula sa headquarters na dati ay si Jimmy ay isang marine surgeon, pero ngayon ay nagbago na siya ng propesyon para maging hitman. Pagdating nila sa bahay ni Marcus nalaman nilang may mas great party ang bahay. Dahil doon ay madaling nakapasok sina Han at Jimmy sa bahay. Nang nasa loob sila nakita ni Jimmy si Big Man, pero hindi niya magawang tapusin, dahil maraming tao. Sa kabilang kwarto ay nakipagpulong pala si Alecos sa mga tiwaling opisyal kasama na ang mga tiwaling pulis. Hindi nagtagal ay pumasok sa kwarto si Marcus ang abogado na may balak na dumalo sa meeting. Pero hindi nagustuhan ni Alecos ang presensya niya. Kaya agad na sinabihan ni Alecos si Marcus na uminom, syempre naiinis si Marcus. Sinadya din niyang ihalo ang inumin sa kanyang ihi at nang nasa CR si Marcus ay bigla siyang inatake. Maya-maya ay kinuha ni Jimmy si Marcus at Han at pagkatapos ay dinala nila si Marcus sa lihim na bahay ni Jimmy. Habang nagpupumiglas si Marcus, ngunit sa kabutihang palad ay napigilan siya ni Jimmy at Han. Samantala napagtanto na ni Alecos na kinidnap si Marcus. Si Alecos ay pinagalitan pa nga si Big Man dahil dapat ay lagi siyang alerto. Pagkatapos ay tiningnan ni Alecos ang GPS dahil naglagay pala siya ng GPS sa cellphone ni Marcus. Para kung saan man dalhin si Marcus ay malalaman ni Alecos. Pagkatapos noon ay pinadala ni Alecos si Big Man para ibalik si Marcus at tapusin ang kidnapper. Si Han at Jimmy, sila ay kasalukuyang nagtatanong kay Marcus, sa simula ay inusisa ni Han si Marcus sa banayad na paraan. Ngunit si Marcus ay nanatiling tahimik at ayaw magsalita ng anuman. Dahil dito ay pumagitna si Jimmy at walang pag-aalinlangan ay sinimulan niyang pahirapan si Marcus. Sa huli ay sumuko na si Marcus at sasabihin niya kay Jimmy ang lahat. Si Marcus sinabi na ang utak ng mga krimen ay si Alecos, isang maruming negosyante. Madalas niyang suhulan ang mga tiwaling opisyal at pulis upang maisakatuparan ang kanyang maruming negosyo. Tulad ng pagbibenta ng mga iligal na armas at iba pa. Samantala ang dahilan kung bakit pinatay si Sober ay dahil si Sober ay may ebidensya sa mga katiwalian ni Alecos. Dahil noon aktibo pa si Sober bilang isang sentral na opisyal ng pulisya at si Big Man na pumatay kay Luis ay napinakatapat na kanang kamay ni Alecos.
Si Marcus ay tila nag-iingat ng ebidensya ng mga krimen ni Alecos, kasama na ang lahat ng mga tiwaling opisyal at pulis na nasuhulan ni Alecos. Ang ebidensya ng krimen ay itinago sa kanyang flash disk necklace. Matapos makuha ang flash disk, hindi nagdalawang isip si Jimmy na tapusin si Marcus. Ngunit kasabay nito ay dumating si Bigman at ang kanyang mga tauhan upang sumalakay. Sa kabutihang palad sa pangyayaring ito ay nakaalis sina Jimmy at Han sa lugar. Pagkatapos ay pinasabog ni Jimmy ang isang bomba na itinatago niya sa kanyang lihim na bahay, tila si Bigman ay nakaligtas sa pagsabog. Kinabukasan ay dinala ni Jimmy si Han pabalik sa bahay ng kanyang anak na babae upang suriin ang flash disk. Sinabihan ni Jimmy si Han na pumasok sa loob habang siya ay magbantay sa labas. Pagpasok ni Han ay kakaligaw lang pala ng anak ni Jimmy na medyo nahiya si Han. Nang tingnan ni Han ang files sa flash drive ay marami na pala ang mga taga-gobyerno gaya ng mga police official at mga huwes na nasuhulan ni Alecos. Dito ay nabunyag na ang tunay na layunin ni Han ay makuha ang ebidensyang ito. Samantalang si Han ay talagang walang pakialam sa pagkamatay ni Sober. Dahil si Sober ay minsang nagtaksil kay Han. Kasabay nito si Han nakatanggap ng tawag mula sa hepe ng pulisya na nagtanong ng kanyang kinaroroonan. Hindi sinabi ni Han kung nasaan siya, ngunit ngayon ay nasa kanya na ang lahat ng ebidensya ng krimen sa panunuhol ni Alecos. Nang marinig ito ng hepe ng pulisya ay inanyayahan ng hepe ng pulisya si Han na magkita, at maya-maya ay agad nilang isusumbong ang mga ebidensya sa Central Police Station. Pagkatapos pinuntahan ni na Jimmy at Han ang hepe ng pulisya, ngunit pagdating nila malapit sa meeting point, ay tinutukan ni Han at Jimmy ang isa't isa ng baril. Dahil ayaw ni Han na matuklasan na nakipagtulungan siya sa isang asasin. Sinabi rin ni Jimmy na talagang ayaw niyang makipagtulungan sa pulis. Si Han ay bumaba sa sasakyan ni Jimmy at sumugod sa ilalim ng tulay dahil doon niya sasalubungin ang hepe ng pulis. Hindi nagtagal ay dumating na ang hepe ng pulis, ngunit nang sumakay si Han sa kanyang sasakyan ay hinawakan ng hepe ng pulis si Han at tinutukan ng baril. Dahil madalas din pala nakakakuha ng suhol ang hepe ng pulis kay Alecos. Kapag papatayin na talaga si Han nang biglang may nangyari ay si Jimmy pala ang dumating para iligtas si Han. Nagpasalamat si Han kay Jimmy dahil nailigtas siya ni Jimmy. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakatanggap si Jimmy ng tawag mula kay Bigman. Dahil nagtagumpay pala na matagpuan ang anak ni Jimmy. Dito sinabi ni Bigman na kung gusto ni Jimmy na iligtas ang kanyang anak ay kailangan ni Jimmy na ibalik ang flash drive. Maghihintay sila kay Jimmy sa isang abandonadong warehouse sa gitna ng bayan. Si Jimmy ay nag-iisang dumating upang makipagkita sa grupo ni Alecos. Pagkatapos ay tinanong kung nasaan ang flash drive. Ngunit sinagot ni Jimmy na ibibigay niya ang flash drive kung ang kanyang anak ay napalaya na. Pagkatapos na ang anak na babae ni Jimmy ay sa wakas ay nakalaya. At agad na kinuha ni Jimmy ang kanyang anak na babae mula roon. Makalipas ang 30 minuto si Han ay nagre-record ng mga pangyayari. Dahil sa mga oras na iyon ay pinag-uusapan nila ang kanilang mga susunod na plano ng katiwalian. Ngunit hindi nagtagal ay pinatay ni Bigman ang lahat ng naroon kasama si Alecos dahil gusto niyang kunin ang negosyo. Sa kabilang banda, si Jimmy at ang kanyang anak na babae ay tila hindi pa nakaalis sa lugar na iyon. Sinabi ni Jimmy sa kanyang anak na magtago, habang lalabanan niya si Bigman, upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Luis. Bago labanan si Bigman kailangan munang harapin ni Jimmy at Han ang mga tauhan ni Bigman na nagtaksil kay Alecos. Matapos silang labanan, ngayon ay makakaharap na ni Jimmy si Bigman. At pagkatapos ay naganap ang laban, sa kalagitnaan ng kanilang laban ay nagawa ni Jimmy na saksakin sa leeg si Bigman at nauwi sa isang putok ng baril mula kay Han. Pagkatapos noon ay tinanong ni Han si Jimmy na sumuko, dahil kung tutusin ay gusto ni Han na tulungan si Jimmy sa pamamagitan ng legal na paraan. Nang marinig ito nangako rin si Jimmy na magsisisi siya at titigil sa pagiging hitman. Subalit gusto pa rin ni Han na arestuhin si Jimmy at ito ang ikinagalit ni Jimmy at pinaputukan niya ito. Pagkatapos ay sinabi ni Jimmy kay Han na malaki ang utang ni Han kay Jimmy kahit ngayon ay uutusan ni Jimmy ang kanyang anak na gamutin muli si Han. Makalipas ang buwan nagkita muli si Han at Jimmy sa isang bar. Sa oras na ito sinabi ni Han na pinasalamatan talaga ng punong tanggapan si Jimmy dahil tinulungan siya ni Jimmy na malutas ang kaso. Pagkatapos na magpaliwanag si Han na kasalukuyan niyang nililigawan ang anak ni Jimmy at umaasa siyang pagpalain sila ni Jimmy. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.